At kaugnay niyan, ilang mga programa naman ng pamahalaan tulad ng ayuda para sa kapos ang kita o AKAP ang tinanggalan na po ng pondo. Habang ang ibang proyekto tulad po ito ng flood control project ay tinapyasan. Ang budget nito bata ito sa proposed National Expenditure Program para sa susunod na taon. Kunin natin ang live report ni Mean Cordera. Mean, anong dahilan ito? Alex, natanggap na nga ng Senado ang kopya ng National Expenditure Program na isinumite ng Malacanang pero hindi kasama sa ikanilang inilaang pondo ang para sa AKAP at ang tsaatsa na isinusulong ng mga kongresista dahil hindi raw yan kasama sa prioridad ng administrasyon. Hindi na pinondohan ng Department of Budget and Management ang kontrobersyal na ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, tinanggal na ang AKAP program sa isinumiting proposed 6.7 trillion peso National Expenditure Program para sa 2026. Sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico ang unang nagsulong ng AKAP program sa ilalim ng 2024 at 2025 national budget na pinondohan ng 26 billion pesos na layong magbigay ng financial assistance sa mga minimum wage earners na apektado umano ng mahal na presyo ng bilihin. Noong nakaraang taon, kinwestiyon ito ni Senator Amy Marcos dahil wala umano sa original na budget proposal para sa 2025 pero naisingit sa Bicameral Conference Committee. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Bukod sa AKAP, wala ring inilaang pondo ang DBM para sa isinusulong na charter change ng Kamara sa pamamagitan ng Constitutional Convention 2024 na maglaan ng mahigit 12 billion ng Kamara para sa Commission on Elections para magsagawa ng plebisito sakaling maaprobahan ng isinulong na tsaatsa sa pamamagitan ng People's Initiative. Doon po sa AKAP, wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year. Tinapyasan naman ng mahigit 72 billion ang pondo ngayong taon para sa flood control projects. Sabi ng kalihim, aabot na lang ngayon sa 275 billion ang pondo sa flood control, mas mababa kumpara sa 346.6 billion ngayong 2025. Mahigit 272 billion dito nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways habang ang mahigit 2.5 billion inilaan sa Metro Manila Development Authority. Pero hindi masabi ni Pangandaman kung hindi na maibibigay ang pondong ito sa 15 kumpanya o mga contractors na tinukoy ng Pangulo na nakakuha ng pinakamalalaking proyekto sa flood control. We have a bidding process naman, no? Malinaw naman sa procurement law kung paano mag-procure ng contractor. So kung makita natin na itong mga contractors na to, hindi nila ginagawa kung ano yung mga proyekto na yan, meron ding provision dun sa New Government Procurement Act on blacklisting. Definitely, pag na-blacklist ka na, hindi ka na pwedeng makasali. Under evaluation pa, if the projects are all ongoing, natapos pa nila ng tama, wala pa. I think for study pa sila. So, obviously, sa blacklisting, pag hindi mo nagawa yung trabaho mo na dapat mong gawin, mapa-blacklist. Ang siguradoan niya ngayon, nakapaskil na sa website ng DBM at ng Senado ang lahat ng pinaglalaanan ng pondo. Yung lahat ng call on transparency and open government, I'm sure that the public are very much aware of what's happening. And then, ang gusto nga po sana natin, lahat ng bidding process maging online para alam po ng tao kung ano nangyayari. Pagtiyak ng Senado, hindi nila papayagan ang mga questionable insertions kahit pa sa BICAM tulad ng AKAP at pondo sa tsaatsa. Hindi ko papayagan yun. Hindi ko papayagan na magkaroon ng pagsisingit, especially at sa BICAM. Yung BICAM will be limited to disagreeing provisions. Kung hindi tayo nagdi-disagree bago yun, hindi natin papayagan yun. Kasi doon talaga nagkakaroon ng malaking problema. Dahil pag binagdag mo yun, babawas ka sa iba. So doon magkakaroon ng domino effect sa ibang mga programa ng budget.
Alex, sa sesyon ngayong hapon ay inaprubahan ng Senado ang Concurrent Resolution Number 4. Yan yung gawin ng transparent ang budget process. Ibig sabihin, ilalagay na sa website ang lahat ng detalye ng pambansang budget at ila-livestream din ang lahat ng pagdinig mula sa committee level hanggang plenaryo hanggang sa bicameral conference committee. Inaprubahan din ng Senado ang isang pagdaragdag ng isang linggong sesyon pa sa kanilang calendar dahil yan sa request ng Kamara. Yan daw ay para agad matapos yung pagpapatibay sa panukalang budget at matanggap ng Senado ang kanilang kopya mula sa Kamara sa takdang oras. Alex. Okay, Mean, dahil marami ang tatanggalin na mga items dyan sa 2026 sa proposed national budget, meron bang mga ahensya ang madadagdagan? Ang tinatanong ng taong bayan, dati na zero ang budget ng PhilHealth, ngayon ba ay meron na ba kami budget, mga miyembro? Alex, nakalatag na daw lahat ng may pondo, nakalatag na lahat ang mga ahensya ng gobyerno, yung nararapat na budget. Sabi kanina ni Secretary Pangandaman, bahala na ang dalawang kapulungan ng Kongreso kung yan ay babaguhin o magre-realign ng anumang pondo sa ibang ahensya ng gobyerno. Ayun, sige. Antabayan na natin ang kanilang gagawing deliberasyon. Maraming salamat sa iyo. Mean Corvera, mata natin dyan po sa Senado.